Hello mga dears! Meron nga akong bago ituturo sa inyong life hack. Ito nga yung paglalaga ng itlog. So ito na nga mga dear, kung kayo ay magsasaing, pwede nyong isapaw na lang yung itlog dyan. So hugasan nyo muna yung bigas mga dear. Hugasan nyo na ilang beses yung bigas. Pagkatapos yung hugasan, takalan nyo na nga ng tubig. So, kung ilang takal man ang gusto nyo, according sa dami ng bigas na inilagay nyo, pagkatapos, pwede nyo nang isapaw dyan ng itlog. Syempre, mga dear, hugasan nyo muna mabuti ang itlog bago nyo isapaw sa kanin. Huwag nyo naman ilalagay na madumi pa. Syempre naman, kakainin nyo yung kanin na yan, di ba, pag naluto. So, pagkatapos nyo isapaw, takpan nyo na nga yung kaldero at isalang nyo na yan. At kapag yan ng inyong bigas, inyong kanin ay naluto na, siguradong luto na rin yung itlog na inyong sinapaw. So, tignan na nga natin ngayon mga dear, i-check na natin kasi inin na yung ating kanin. So, i-check natin ngayon kung ang ating itlog na isinapaw sa bigas ay naluto na talaga. So, ayan, sandukin muna natin ang dahan-dahan at ilipat natin dito sa ating Tupperware. Pagkatapos ay ilagyan natin ng tubig kasi syempre mga dear mainit yan. So kailangan na lagyan natin ng tubig para mawala yung init niya, 'di ba? Kasi naku, mapapasok ka talaga diyan mga dear. Kasi syempre galing yan sa bagong inin na kanin. So takpan nyo nga yung Tupperware na may laman na mainit na itlog at medyo alug-alugin nyo ng konti. Actually dapat matatanggal yung shell niyan. Madali na matanggal yung shell dun sa pinaka laman ng egg. So tignan natin kung epekto nga yun. Pero kung hindi man, okay lang din kasi madali lang naman magtanggal ng balat ng itlog. Basta dahan-dahan lang para hindi maturog yung kanyang white part. So, kaya na nga mga dear, unti-unti na natin binabalatan yung ating mga itlog na isinapaw sa kanin. So, titignan nga natin mga dear kung talagang naluto siya. O, diba? So, habang nagtatanggal ka ng balat ng mga itlog, pwede ka magmuni-muni. Isipin mo muna kung ano mga nangyayari sa buhay mo, kung okay ba yung mga nangyayari sa buhay mo, kung sakto ba sa mga plano mo, at kung hindi naman, pwede ka naman mag-iba ng plano. May plan A, plan B. Actually, yung alphabet hanggang plan Z, diba? So, pwede kang mamili kung anong letter ang gusto mo. Basta, ang sinasabi ko lang sa'yo, lagi ko pinapaalala, sa bawat plano mo, palaging kasama si Lord dyan para magtatagumpay ka. Kasi kahit magpalit-palit ka ng plano, kung ikaw lang mag-isa, ay nako dear, mapapagod ka lang. Talagang hindi ka magtatagumpay kasi hindi mo nga kasama si Lord. So, dapat laging kasama siya. At huwag mo lang isingit ha, dapat sentro siya para kung ano man mangyari sa plano mo, kung ano man ang mangyari sa'yo, safe ka dear. Ay nako, huwag ka nang magmagaling, huwag ka nang manguna dahil talagang papalya ka pag hindi kasama ang Lord sa buhay mo. So, ayun na nga mga dear, kita nyo naman, diba? Ayan, nababalatan natin ang itlog. Dahan-dahan lang. Naku, baka naman pati yung white part matuklap. Ay naku, madudurog yan. Syempre, ayaw naman natin kumain ng itlog na parang winasak, diba? Ay naku. Kaya dahan-dahan tayo sa pagbabalat ng ating mga itlog. At para naman mamaya, pag habang kinakain natin, masaya tayo sa itsura niya, 'di ba? Talagang feel na feel natin. So ayan na nga dear, nabalatan na natin yung dalawang itlog at ito, tignan nga natin kung luto nga yung loob. So slice natin, tignan natin kung naging effective ba yung ating kitchen hack ngayon. So ayan dear, kita nyo naman, luto ang loob ng ating itlog. So ayan, 'di ba? Nakatipid ka na sa oras, sa gas, 'di ba? Kasi sabayin mo na siyang niluto sa kanin. So sana natuto ka dear ha. God bless. Bye-bye.